Sa botong 257 kongresista na impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa mga alegasyong paglabag umano sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang krimen. Ang detalye sa report ni Jeremy Piscano. Lusot na sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 257 miyembro ng Kamara ang bumotong pabor sa impeachment, habang 25 dito ang hindi sang-ayon at 9 naman ang nag-abstain sa botohan sa plenaryo kahapon. Mahigit doble pa ito sa kinakailangang bilang na papabor sa impeachment na at least 106. Apat na mambabatas ang sumalang sa interpellation, kung saan kwestiyon ni na Representative Paulo Marcoleta, Robert Nasal at Isidro Ungab ang due process at kung naaayon ba ang articles of impeachment sa verified complaints. Sagot ni House Committee on Justice Chairperson Jerbil Luistro na lahat ng ebidensya at related evidence ay nilatag sa articles of impeachment alinsunod sa proseso ng impeachment. If the new evidence merely supports existing allegations, will the sponsor identify the existing allegations in a Zabalia or Cabrera complaint that placed the respondent on notice of one, 313 personal CTRs. Second, 1.83 billion in personal inflows. 3, the Madriaga supplemental claim of Malacanang armed assault. 4, the names of Kalilong, Lotok, and Anglubin. Are these present in the original verified complaint? And again, inviting the attention of the members of the House to the test of relevance, test of significance, even if the attachments or the evidence is not attached to the impeachment complaint at the onset, so long as it is relevant, so long as it is germane, so long as it is connected. The rules of impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration of evidence for the purpose of the determination of probable cause. Nilinaw din niya na walang inamendahan ng Justice Committee sa mga isinumiting impeachment complaints. Ipinaliwanag naman ng mga mambabatas ang kanilang boto sa plenaryo. Ayon sa ilang mambabatas na no joke ang mga inilatag na ebidensya para sa probable cause ng impeachment complaints, habang ang ilan naman na hindi pumabor ay nakukulangan pa ng mas malino na ebidensya. Nauna nang sinabi ni Representative Luistro na probable cause lamang ang threshold sa Kamara at sa Senado na dapat linisin. Pagkatapos ito ay inirefer na sa Senado ang articles of impeachment at bibigyan din ng kopya si Vice President Sara Duterte, ang mga complainant at ang counsels. Samantala, nagbigay naman ng komento ang ilang miyembro ng Kamara sa palitan ng liderato sa Senado. Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga bababatas sa supporter ni VP Sara na bigla na lang magpapakita at magtatantrum sa plenary. Pare-pareho silang managot. Sa isang social media post, sinabi ni mamamayang Liberal Representative Laina de Lima na tila timing ang palitan ng liderato sa Senado at taong bayan na ang bahalang humusga. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, kahit sinong leader man ang maupo sa Senado, umaasa siya na susunod sila sa constitutional duty. Jeremy Piscano, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.